Dominant Protector. Credit to the author. 5,721-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Gayunpaman, naikwento na ni Terence sa kanila ang buong kwento pagkarating nila sa lungsod ng Starfield. Sayang at alam na alam ito ni na Jacob at Celestino. Napabuntong hininga na lang sila kasama ni Terence nang makita nila ang emosyonal nitong mukha. Hindi nagtagal, dumating ang tawag ni Keman. Matapos makuha ang eksaktong lokasyon ni Terence, 5 hanggang 6 na minuto lang ang itinagal niya para makarating sa bar. Ang binata noon ay mas tumangkad. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at maong, isang beige na casual suit, at ang kanyang medyo kulot na maikli at gininto ang buhok. Sa unang tingin, maiisip ng mga tao ang salitang, simpleng luho. Keman, nandito ka. Kumaway si Terence sa pinto at tumayo kasama si Jacob. Ito ay paggalang sa isang kaibigan, hindi sa isang katulad niya. Sinundan ni Keman ang boses ni Terence at tumingin sa paligid, ang mukha ay puno ng saya. Tumakbo siya palapit gamit ang kanyang mahahabang binti, hindi man lang nag-abalang batiin ang binata sa likuran. Kuya Ford. Sa wakas ay nahanap na kita. Hindi pinansin ni Keman ang nakalahad na kamay ni Terence at niyakap ito ng mahigpit bago binati sina Jacob at Celestino ng may ngiti. Hindi pa niya sila opisyal na ipinakilala, pero dahil mga tagasunod sila ni Terence, natural lang na ipinahayag niya ang kanyang kabutihang loob. Sumenya si Terence na umupo ang lahat pagkatapos dumating ang taong sumama kay Keman. Nagpakilala sina Jacob at Celestino bilang mga alipors ni Terence kaya mas lalong lumalapit ang loob ni Keman. Kuya Ford, ito si Lyman Gerard, kaibigan ko. May relasyon ng pamilya namin ng pamilya niya, kaya madalas akong kasama ni Lyman sa paglalaro. Pagkatapos magpakilala ni na Jacob at Jacob, ipinakilala rin ni Keman ang binata. Kumusta sa lahat, ako si Lyman Gerard. Kung mayroon kayong anumang maliliit na bagay sa Europa sa hinaharap, hanapin ninyo ako para ayusin ito. Kung mayroon mang malaking bagay, kailangan pa rin ninyong pumunta kay Kuya Keman. Maliwanag na ngumiti si Lyman. Ang binatang ito ay madaling nakapagbigay ng magandang impresyon sa mga tao, at hindi siya nagpapakita ng pagiging mapang-asar. Marahil ay dahil sa kanyang respeto kay Terence at sa iba pa. Mula sa kanilang pag-uusap, madaling nahulaan ni Terence na si Lyman ay ang nakababatang kapatid ni Keman. Ang pamilyang Gerard ay ang nakababatang kapatid ng pamilyang Buffon, kaya si Lyman ay parang isang tagasunod, na sumusunod kay Keman para maglaro. Nang dumating ang mga bagong baso, kinuha ni Lyman ang bote at sinalinan si Keman ng alak. Tinanong niya kung kailangan pa ng 3 bago nagsalin para sa kanyang sarili. Kuya Ford, saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang taon? Bakit hindi kita mahanap? Naiinip na tanong ni Keman pagkatapos mag-toast kay Terence. Nasa paaralan ako, bahagyang ngumiti si Terence. Hindi napigilan ni na Jacob at Celestino ang matawa, kakasabi lang ng amo nila na hindi siya papasok sa paaralan, pero magiging bodyguard lang, tapos ngayon sasabihin niyang papasok na naman siya sa paaralan. Hindi naman mali, matagal nang nasa paaralan si Terence, pero pangalan lang naman iyon, syempre. Sa totoo lang, lumiliban siya sa klase kada ilang araw. Papasok sa paaralan. Nagulat si Keman, hindi niya inaasahan ang ganoong sagot. Hindi nakapagtataka na hindi mahanap ng mga taong pinaponte niya si Terence. Hindi niya kailanman hiniling sa kanyang mga tauhan na bigyang pansin ang mga estudyante. Sabi mo matagal mo na akong hinahanap. May kailangan ka ba? Hindi nagmadaling pag-usapan ni Terence ang tungkol sa miracle doctor na si Larkins's Medical Group, sa halip ay tinanong muna niya si Keman. Umiling si Keman, isinantabi ang pag-iisip na papasok si Terence sa paaralan at nagpakita ng paghanga, ganito pala, Kuya Ford. Matagal ko nang gustong maging disipulo mo at matuto mula sa iyo. Bata pa ako noon, kaya hindi ko naisip iyon noong una. Pinagsisihan ko lang ito nang bumalik ka. Ilang taon na kitang hinahanap. Ngayong natagpuan na kita, dapat mo akong tanggapin bilang disipulo mo at turuan mo ako ng kung fu. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, talagang bayani ang lalaking ito. Matagal na niyang hinanap ang isang lalaki sa buong mundo para lang matuto ng kung fu, at nakapagdesisyon na siya.
Kuya Ford, kung maaari po, pakisamahan din po ako. Pareho po ako ni Kuya Keman, pareho po tayong humahanga sa martial arts ninyo. Sabi ni Liman. Liman, huwag kang mag-alala. Kung tatanggapin ka ni Kuya Eagle, tiyak na tatanggapin kita. Pagkatapos nating mag-aral, makakapaglakbay na tayo sa buong Europa. Tinapik ni Keman ang balikat ng kanyang tagasunod na parang pumayag na si Terence na tanggapin sila. Pero wala man lang sinabi si Terence, paano iyon naging sigurado? Hindi napigilan ni na Jacob at Celestino ang pagtawa, hindi nila inakalang makakatagpo sila ng ganito kasayang bagay kasama ang kanilang amo. Nakita ni Terence na, medyo nang inag ang balikat ng dalawang lalaki, at ang kanyang mga labi ay kumarba pataas. Wala pa kayong pundasyon, kaya dapat muna kayong matuto kina Jacob at Celestino. Tinuruan ko rin sila, at mas madali para sa kanila na turuan kayo dahil mas madalas na kayong mag-usap sa hinaharap. Natigilan sina Jacob at Celestino, para saan ba ito? Sila rin ang mga joint director ng Miracle Doctor na Larkins Medical Group kaya wala silang oras para makipaglaro sa dalawang batang ito. Hindi sila gaanong matanda sa dalawa, pero para sa kanila, mga bata pa rin sila. Pareho silang tumingin kina Jacob at Celestino nang hindi makapaniwala, lalo na kay Celestino. Nasa foundation stage na siya, pero mukha pa rin siyang mataba. Hindi siya mukhang master. Hindi natuwa si Jacob tungkol dito, at gayon din ang dalawa. Bahagyang ngumiti si Terence habang itinuturo ang mesang gawa sa halwang metal. Medyo matutulis ang mga sulok ng mesang ito, kaya madaling masaktan. Putulin ito gamit ang iyong mga kamay at gawin itong bilog at makinis. Gusto ni Terence na ipakita nila ang kanilang mga kakayahan upang makumbinsi ang dalawang dayuhan. Ang sinabi ni Terence ay parang larong pambata para sa dalawa, at dahil utos iyon ng kanilang amo, tanging ngiti at pag-iling lamang ang nagawa nila, bilang pagsunod sa kanyang mga tagubilin. Iniunat nilang dalawa ang kanilang daliri at marahang gumuhit ng arko sa sulok ng mesa. Agad na naputol ang ibabaw ng mesa na gawa sa halwang metal sa isang makinis at manipis na linya dahil sa true energy. Casual nilang kinurot at tinanggal ang maliit na sulok ng mesa. Nakaawang ang bibig ni na Keman at Liman. Hindi sila makaniwala sa kanilang nakikita. Mahika ba ito? Kuya Ford, may dala kang dalawang salamangkero, di ba? Sabi ni Keman habang sumusugod. Hinawakan niya ang makinis na hiwa. Gawa nga ito sa halwang metal. Naputol na ba ito dati? Pero kailangan pa bang gawin ito ni Terence? 5,722. Mayabang na sabi ni Jacob na parang nakatingin sa isang taong bundok sa probinsya. Tara, tumabi ka, Keman. Hindi pa sapat ang kinis ng bilog na ito. Hayaan mong ayusin ko. Pinunasan ni Jacob ang sulok pagkatapos lumayo si Keman na nag-iwan ng pinong patong ng metal na pulbos sa lupa. Muling tiningnan ni Keman ang bilugan na sulok. Tunay ngang nagbago ang hugis, at sa wakas ay naniwala siya sa kanyang nakita. Nagniningning ang mga mata ng dalawang binata mula sa Europa. Nasisiyahan ang dalawa sa pagkagulat sa kanilang mga mukha. Bigla nilang naramdaman na hindi naman masama ang magkaroon ng dalawang disipulong katulad nila. Sige, tapos na. Pag-usapan natin ang negosyo, nakangiting sabi ni Terence. Pinunasan ni Keman ang laway sa gilid ng kanyang bibig at mabilis na umupo. Kuya Ford, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Hindi na kailangan yan. Kung mahirap para sa iyo, hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Nakangiting sabi ni Terence bago dumiretso sa punto. Keman, gusto ko lang itanong kung may negosyo ng parmasyutiko ang pamilya mo. Haha, tungkol pala sa negosyo ang tinatanong mo, Kuya Ford. Wala namang problema yan. Makakatulong talaga ako dahil lahat naman ng uri ng negosyo ay ginagawa ng pamilya namin. Kuya Ford, ibigay mo na lang sa akin yan. Nakangiting sabi ni Keman at may kumpiyansang sinabi. Gumagawa ka ng lahat ng uri ng negosyo. Nagbubukas ka ba ng shopping mall? Singit ni Jacob nang nakangiti, hindi inaasahan ang tango mula kay Keman. Mayroon din kaming mga shopping mall, ngunit mga 30 lamang sa mga ito ang pagmamayari ng aming pamilya sa buong Europa. Kailangan pa rin naming palawakin ang aming saklaw. Lumiwanag ang mga mata ni Jacob, tila malakas talaga ang pamilya Buffon.
Base sa sinabi ni Keman, isa lang ang mall sa mga hindi gaanong mahalagang negosyo, pero malaking tulong ang mga channel na ito para sa benta ng Miracle Doctor na si Larkins' Medical Group. Mabuti naman, tumango si Terence, narinig mo na ba ang tungkol sa Miracle Doctor na si Larkins Medical Group? Gusto ni Miracle Doctor Larkins na ibenta ang kanyang mga produkto sa Europa, kaya kailangan niya ng ahente. Bago pa matapos si Terence, nasa sabik na sinabi ni Keman, ang Miracle Doctor na si Larkins Medical Group, yung may gamot para sa mga sugat. Alam ko, noong nagpadala ako ng mga tao para hanapin si Brother Ford, narinig ko ang pangalan ng Golden Sword Medicine ni Miracle Doctor Larkins. Kalaunan, may mga ipinuslit pa ang mga tauhan ko, at ang epekto ay kamangha-mangha. Brother Ford, kinakatawan mo ba ang medical group ni Miracle Doctor Larkins? Kung ganoon nga, kailangan mo kaming bigyan ng karapatang maging ahente. Natigilan sina Terence at ang dalawa pa, hindi inaasahan na malalaman ng bata ang tungkol sa kanilang mga ginagawa. Gayunpaman, matatanggap niya ang kanyang paliwanag, sinuman na nakapunta na sa Northland at nakasalamuhan ng gamot para sa mga sugat ay magkakaroon ng malalim na impresyon dito. Dahil alam ito ni Keman at may balak itong gawin, naging madali ang pakikipagnegosasyon. Muling nagpakilala sina Jacob at Celestino bilang mga co-director ng Miracle Doctor na si Larkins' Medical Group, at agad na nagpasya si Keman na makipagtulungan sa kanila. Bagamat bata pa si Keman, isa na siyang pinuno ng bagong henerasyon na may malaking kapangyarihan sa pamilyang Buffon. Kaya niyang sakupin ang kapangyarihang ahensya na ito ng mag-isa. Bilang paggalang kay Terence, at sa katotohanang matututo na siyang mag-kung fu kina Jacob at Jacob sa lalong madaling panahon, bukas palad na ibinigay ni Keman ang pinakamagandang alok na kaya niya. Ang bayad sa ahensya para sa Miracle Doctor na si Larkins' Medical Group ay €100,000,000, at ang presyo ng supply ay ang presyong tinggian sa Northland. Ang kondisyong ito ay mas mabuti kaysa sa ibinigay niya sa mas bagong pamilya. Ang bayad sa ahensya ay ilang beses na mas mataas, hindi pa kasama ang presyo ng supply. Hindi lang basta ipinamimigay ni Keman ang pera, panalo ito sa lahat. Ang kanyang mga tauhan ay nasa negosyo ng pagpupuslit ng gamot ni Larkins, at alam nila kung gaano kalaking tubo ang makukuha nila. Hanggat mayroon silang eksklusibong karapatan sa pagiging ahente, hindi magiging kalakihan ang $100,000,000. Kung mayroon silang sapat na supply, maaari silang kumita ng 7 hanggang 800,000,000 bawat taon. Naging tapat ang magkabilang panig, at mabilis nilang pinag-usapan ang mga detalye. Napagkasunduan nilang pirmahan ang kontrata kinabukasan, at magkakaroon ng press conference si Keman para ipakalat ang balita. Tutal, ang gamot ni Larkins para sa mga sugat ay mga ipinuslit na produkto lamang, ngunit kilalang kilala na ito. Maaari nilang gamitin ang pagkakataong ito para i-promote ito, at tiyak na sisikat ito ng husto. Pagkatapos ng negosyo, ang mga piling tao sa negosyo ay naging isang binata na nananaginip tungkol sa kung fu, at kinukulit ang tatlo ng mga tanong. Sa huli, ang dalawang lalaki ay direktang pinapunte sa kwarto ng hotel, at sa wakas ay nakalaya na ang grupo ni Terence. Malapit ng mag-alauna at medya ng madaling araw, at sina Jelay at ang iba pa ay nakabalik na sa kani-kanilang mga kwarto upang magpahinga. Kinabukasan ng hapon, nagsagawa ng press conference ang pamilya Buffon sa booth ni Miracle Doctor Larkins upang maghanda para sa pagpirma ng kontrata sa Miracle Doctor Larkins Medical Group. Hindi na kailangang mag-alala si Terence tungkol dito dahil ang pamilyang Buffon ang namamahala dito. Tanghali na nagising si Keman. Pagkatapos maghugas ng pinggan, pumunta siya sa stadium na masayang-masaya. Hindi pa oras, at hindi pa tapos ang mga paghahanda para sa press conference, pero ang couple na si Abel, ay nakatanggap ng balita mula sa kung saan na may pipirma ng kontrata sa Miracle Doctor na si Larkins' Medical Group, kaya isinama niya ang kanyang mga tauhan. Nang makitang nandito sina Jacob at Celestino, ngunit wala si Terence, ikinumpas ni Abel ang kanyang kamay at inutusan ang kanyang mga tauhan na kumalat at palibutan ang kwadre ng Miracle Doctor na si Larkins, para pigilan ang sinuman na makapasok sa lugar na ito. Dumilim ang mukha ni Jacob habang humahakbang papalapit. Abel, anong ibig mong sabihin dito? Naghahanap ka ba ng gulo? Haha, aling mata mo ang nakakita sa akin na nagkakagulo? Ako ang nag-iingat ng kaayusan at tumutulong sa iyo. Hindi ba dapat ay nagpapasalamat ka sa amin ng maayos? Walang hiya si Abel.
Nagsisinungaling siya ng todo. Salamat sa abala mo, pero hindi namin ito kailangan. Umalis ka na, o huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Sabi ni Jacob nang may malamig na ngiti. Natigilan si Abel. Sariwa pa rin sa kanyang alaala ang marahas na ginawa ni Jacob kagabi. Gayunpaman, naalala niya ang sinabi ni Povich tungkol sa mga taong ito na sumusunod sa mga patakaran, kahit papaano ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos pagkatapos dumating ang mga gwardya. Nakapagpapatibay iyon. Pribadong lugar mo ba ito? Bakit hindi natin tawagan ang security guard para itanong kung may kasabihang ganoon? Tiningnan ni Abel si Jacob nang may pang-aasar, na parang sigurado siyang walang magagawa si Jacob. Walang magawa si Jacob tungkol dito, nasa pampublikong lugar ang mga taong ito, at wala siyang dahilan para palayasin sila kahit na makarating sila sa harap ng booth ni Miracle Dr. Larkins. Nakatayo lang sila roon, at walang anumang kordon o anumang bagay. Kung hindi papasok ang iba, wala silang kinalaman dito. 5,723. Nang makita ang nanlulumong ekspresyon ni Jacob, masayang ngumiti si Abel. Mr. Kang, nasabi ko na yan dati, kung wala ang suporta ng aming pamilya Fletcher, mahihirapan kayo sa Europa. Paano yan, nakapaghanda na ako ng bagong kontrata kahapon, bakit hindi ninyo pirmahan? Alam mo kung gaano ako kabuti, dapat kayong magpasalamat para dito. Biglang lumitaw si Gusha mula sa kung saan, may hawak na malaking supot ng hamburger, at puno ang bibig. Nang makita kung gaano ka-arrogant si Abel, humarap siya kay Jacob at bumulong, Kuya Kang, nakakainis talaga ang lalaking ito. Gusto mo bang bugbugin ko siya para sayo? Ngumiti si Jacob, mas nakilala na niya si Gusha nitong mga nakaraang araw, at alam niya mahilig lang makipag-away si Gusha, o mas tumpak, makipag-away sa mga baguhang bully. Hindi siya pinayagan ni Terence, at sasamantalahin niya ang bawat pagkakataon. Kung papayag si Jacob, hindi niya susuwayin ang mga utos ni Terence. Hindi na kailangan. Gusha, pwede mo nang hanapin ang boss. Kaya ko ito, ikinumpas ni Jacob ang kanyang kamay habang nakangiti. Alam niyang hindi alam ni Gusha kung paano kontrolin ang kanyang lakas, at hindi niya hinayaan na umatake si Gusha. Umiling si Gusha na puno ng panghihinayang ang mukha. Kumuha siya ng hamburger mula sa kanyang bag at kumagat ng malaki na parang inilalabas ang kanyang galit. Pagkatapos ay pumunta siya sa pahingahan kung saan naghihintay sina Terence, Jelay, Zyrene, at ang iba pa. Biglang nakaramdam si Abel ng malamig na pawis sa kanyang noo. Nang makita niya si Gusha, naalala niya ang 5 bodyguard ni Povich. Sinasabing nahuli sila agad ng lalaking may asul at gininto ang buhok, at pagkatapos ay brutal na nabali ang kanilang mga paa at kamay. Kung inatake niya ito ngayon lang, hindi ba't ganito rin siya kalungkot? Medyo natakot si Abel kaya hindi na naglakas loob na magsalita pa. Tutal, ang layunin ngayon ay sirain ang kontrata sa pagitan ng Miracle Doctor na si Larkins' Medical Group at ilang kumpanya o individual sa Europa. Hanggat ipinapakita niya ang pangalan ng bagong pamilya, walang maglalakas loob na lumapit sa kanya. Hindi ba't ito ang bantay ng pamilyang Fletcher? Ang ganda ng mood mo para mamasyal. Nasaan ang Panginoon mo? Hindi ba siya nagdala ng lubid? Habang iniisip ni Abel na kakaunti lang ang mga taong maglalakas loob na saktan ang pamilyang Fletcher, isang matapang na tao ang lumapit. Ito ay ang batang Panginoon ng pamilyang Buffon, si Kemen Buffon. Sa pagbabalik tanaw, pumangit ang mukha ni Abel. Hindi lang si Lehman ang kasama ni Kemen. Mayroong mahigit 20 bodyguard. Dapat sana silang magbantay ng kaayusan, ngunit bago pa man magsimula ang press conference, napalibutan na nila ang mga tao mula sa pamilyang Fletcher. Kemen, teritoryo ito ng pamilyang Fletcher. May ginagawa akong mahalaga ngayon. Sinusubukan mo ba kaming pukawin gamit ang mga tauhan mo? Kahit medyo natatakot siya sa pamilyang Buffon, hindi siya kailanman matatakot. Wala akong oras para guluhin ang isang bantay. Nandito ako para sa opisyal na gawain ngayon. Nakita mo ba ang plano ng press conference? Itinuro ni Kemen ang komperensya na hindi pa handa, at malinaw ang kanyang ibig sabihin. Kemen Buffon. Ito ang negosyong unang pinagtutuunan ng pansin ng aming pamilya Fletcher. Gusto mo ba itong agawin sa amin? Galit na tinitigan ni Abel si Kemen.
Agad niyang napagtanto na ang pamilya Buffon nakikipagsosyo sa miracle doctor na si Larkins' Medical Group. Gayunpaman, alam din niya na ang kasunduang ito ay maaaring talagang walang pag-asa. Hindi mas malakas ang pamilyang Buffon kaysa sa pamilyang Fleischer. Marahil ay mas malakas pa sila. Higit sa lahat, ang pamilyang Fleischer at ang pamilyang Buffon ay palaging magkaaway. Sila ay orihinal na parang magkaaway, at ayaw nilang magpakita ng mukha sa kanya. Gaya ng inaasahan, tumawa si Kemen at sinabing, nakakatawa yan. Parang hindi mo naman kinukonsinti ang usapin natin kung magsalita ka. Isa pa, nakipagkasundo na ako sa miracle doctor na si Larkins' Medical Group, hindi tulad ng mga walang hiyang tao na puro maruruming trick lang ang alam. Kalimutan mo na yan, hindi ko kailangang sayangin ang hininga ko sa isang aso. Sayang lang ang hininga ko at nakakababa ng katayuan ko. Namumula ang mukha ni Abel. Nagngingit-ngit siya at sinabing, Kemen Buffon, huwag mong kalimutan kung nasaan ang lugar na ito. Ito ang Milva, ang teritoryo ng aming pamilyang Fleischer. Nangahas kang pumunta rito para maging mapangahas. Hindi ka ba natatakot na malulungkot ang matandang Buffon? Bago pa man makapagsalita si Kemen, napangisi na si Lehman, nakakatuwa naman yan. Kapag naglakas loob ang pamilya Fleischer mo na hawakan si Kemen dito, kami, ang pamilya Gerald, ang unang magtuturo sa inyo ng leksyon. Pinaikit ni Abel ang kanyang mga mata at tumingin kina Kemen at Lehman na may hangering pumatay. Bagamat ang pamilyang Gerard ay isang nakababatang kapatid ng pamilyang Buffon, at ang kanilang lakas ay higit pa sa isang antas na mas mababa, ang pamilyang ito ay sikat sa kanilang baliw na kagustuhang lumaban. Kung talagang kakagitin nila ang pamilyang Fleischer, kahit hindi nila mapatay ang pamilyang Fleischer, tiyak na makakapunit sila ng isang malaking piraso ng laman. Maganda ang mood ng batang Panginoong ito ngayon at ayaw makipagtalo sa isang asong bantay na katulad mo. Kung gusto mong humanap ng gulo sa batang Panginoong ito, yayain mo na lang si Edmund o ang mga walang kwentang anak niya. Hindi ka pa rin kwalipikado. May paghamak na sabi ni Kemen kay Abel. Pagkatapos ay ikinumpas niya ang kanyang kamay at inutusan ang kanyang mga tauhan na habulin siya at ang iba pang miyembro ng mga Fleischer. Teritoryo nila ito, ngunit may kumpiyansa si Kemen na gawin ito. Kinailangan niyang aminin na ang lalaking ito ay may potensyal na maging isang malupit na pinuno kapag siya ay ganap na nag-mature. Kahit ayaw ni Abel, wala siyang magawa tungkol dito. Dumudugo ang puso niya nang makita niyang kinukuha ng ganoon lang kalaki ang isang negosyong kasing laki ng isang mangkok ng kayamanan. Kung alam lang niya na mangyayari ito, pipirmahan na sana niya ang kontrata ayon sa mga tuntunin at kondisyon ni Celestino kahapon. Talagang favorable ang mga tuntunin at kondisyon. Napakadali lang kumita ng 1 bilyong euro kada taon. Pero ngayon, wala na silang natanggap. Ang gamot ni Miracle Doctor Kang para sa mga sugat, tulad ng kay Miracle Dr. Larkins, ay matagal nang kinuha ng Sagradong Alyansa. Ang mga bagong silang na pamilya ay tanging panunood lang habang kinakain nila ang karne. Hindi man lang nila nakuha ang sopas. Kasalanan lahat ng ito ng gago na yun, si Povach. Anong klaseng bulok na ideya ang naisip niya? Naisip ni Abel sa sarili. Sa kasamaang palad, wala siyang magawa. Tama si Kemen. Isa lamang siyang aso sa ilalim ni Edmund, at si Povach ay pamangkin ni Edmund. Ang dapat gawin sa huli ay ang pag-isipan ni Edmund. Kuya Kang, hindi pumunta si Kuya Ford. Tuluyan nang nagbago ang ekspresyon ni Kemen nang lumingon siya kay Jacob. Puno ito ng ngiti at labis na masigasig. Matapos makita ang lakas ni Jacob kagabi, gusto niya talagang matuto mula rito. 5,724. Nandito na si boss, nagpapahinga sa restroom. Nakatulog ka ba ng mahimbing kagabi? Nakangiting tanong ni Jacob. Ayos lang, ayos lang. Bale wala lang itong kaunting alak na ito. Pagkatapos ng press conference ngayon, Tara, uminom pa tayo, ano ba? Tumawa si Kemen na parang hindi siya yung lasing kahapon. Sa kabilang banda, walang pakialam si Jacob. Sa lakas niya, hindi magiging malaking bagay ang isang garapon ng puting alak, lalo na ang ilang bote ng pulang alak. Kaya pa niyang uminom ng 1,000,000 baso gamit ang kanyang purong chi. Tumayo ang dalawa sa gilid at nag-usap ng ilang sandali. Malapit nang matapos ang background ng komperensya.
Kung naikabit lang sana ng mas maaga ang banner na hinirang ng Miracle Doctor na Larkins Medical Group ang Buffon Group na eksklusibong kumatawan sa lahat ng produkto sa Europa, malamang hindi sana nabangga ng malas na lalaking iyon na si Abel ang dulo ng baril. Kaya nga kakainin ng ibon ang maagang uod. Hindi ba magiging maayos ang lahat kung pupunta ka mamaya? Sa pamumunang pamilyang Buffon, naging maayos ang natitirang bahagi ng proseso. Si Keman, bilang kinatawan ng pamilyang Buffon, ay pumirma ng kanyang pangalan kina Jacob at Celestino sa ilalim ng atensyon. Pagkatapos, nagpalitan sila ng mga kontrata at opisyal na inanunsyo ang pagtatatag ng kanilang kooperasyon. Sinimulan din ng Miracle Doctor na Larkins Medical Group ang mga hakbang nito sa Europa. Bagamat ayaw ng pamilya Fletcher, hindi sila nang ahas na gumawa ng kahit ano kay Keman sa panlabas na anyo. Magkaaway sila, ngunit wala silang magagawa kay Keman hanggat hindi sila sapat ang kumpiyansa. Kung may mangyari kay Keman, sila ang masisisi, sila man o hindi. Sa huli, mawawala ng hustisya ang pamilya Fletcher at aatakehin ng ibang mga neutral na pamilya. Sa makatuwid, wala nang magagawa si Edmund kay Keman. Kailangan din niyang tiyakin ang kaligtasan ni Keman. Kung palihim ba siyang maghahanap ng makakawala kay Keman pagkatapos niyang umalis sa teritoryo ng pamilyang Fletcher, depende iyon sa sitwasyon. Matapos pirmahan ang kontrata, wala nang gaanong magagawa si Terence. Natural lang na ang pamilyang Buffon ang bahala sa merkado ng Europa. Kailangan lang nina Jacob at Celestino na umupo sa bahay at kunin ang pera at ihatid ang mga produkto. Kuya Ford, saan mo balak pumunta ngayon? Nakangiting sabi ni Keman habang nakasunod kay Terence. Nakahanap siya ng malaking oportunidad sa negosyo para sa kanyang pamilya, at isa itong malaking kontribusyon. Bukod pa riyan, sa wakas ay matututunan na niya ang martial arts na matagal na niyang pinapangarap. Masaya siya. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga susunod na gawain, kaya marami siyang libreng oras ngayon. Maganda sana kung masusundan niya si Terence. Pupunta ako sa Lanmi kasama nila para manood ng konsyerto ni Sheena. Kung libre ka, pwede kang sumama. Ngumiti si Terence. Kahit hindi siya imbitahan ni Terence, malamang sasama pa rin ito, kaya nagpa siya si Terence na yayain na lang siya. Agad na ngumiti si Keman at tumango. Ayos lang ako, buong araw akong walang ginagawa. Kilala ko si Sheena, isa siyang sikat na mga awit na Chino, at tagahanga rin niya ako. Tara, sabay na tayo? Kuya Ford, may ticket ka ba? Dapat ba akong magpagawa muna ng ticket? Ubos na ang mga ticket para sa konsyerto ni Sheena isang buwan na ang nakalipas. Walang mga magnanakaw sa Europa, at tanging isang batang amo mula sa isang malaking pamilya tulad ni Keman ang maglalakas loob na humingi ng ticket. Hindi na kailangan yan, papasok na lang tayo, nakangiting sabi ni Terence. Diretso na ba tayo sa loob? Medyo naghinala si Keman, pero nang makita niya si Zyrene na papalabas ng restroom, naintindihan niya kung paano sila papasok. Zyrene. Nakakagulat na ang dalawang lalaking hindi mapaghihiwalay, sina Layman at Keman, ay mga tagahanga rin ni Zyrene. Hindi man lang nila pinansin si Terence at ang iba pa nang makita nila si Zyrene, sumugod lang sila at humingi ng mga pirma at litrato. Totoo nga, ang mga batang amo ng malalaking pamilya ay mga ordinaryong tao pa rin at kakailang ganing habulin ang mga bituin. Gayunpaman, kumpara sa mga walang kwentang tulad ni Povach, ang dalawang batang ito ay malinaw na mas pabor sa kanila. Mabuti na lang at hindi nila ipagmamalaki ang kanilang pagkakakilanlan at sa kami na maliit ang mga kilalang tao. Maya-maya, nakahanap si Keman ng mahabang luxury car at isinakay ang grupo bago umalis patungong Sunfall. May pagkain, inumin, at kasiyahan sa loob ng kotse, kaya hindi nila naramdamang mabagal ang oras. Pagdating nila sa lugar ng konsyerto ng Sunfall, madilim na ang langit. Kumain at uminom na ng busog ang grupo sa loob ng kotse, kaya hindi na nila kailangang maghanap ng makakainan. Diretso silang dinala ni Zyrene sa loob ng lugar. Siyempre, si Gusyo lang ang hindi nasiyahan. Para lang mabusog siya, malinaw na hindi sapat ang reserve ang mga mamahaling sasakyan. Mas angkop na kumuha ng cargo car. Dahil sa ayos ni Sheena, si Terence at ang iba pa ay naupo sa unang hanay.
Sina Kemen at Terence ay labis na nasiyahan sa kanilang sarili. Bagamat sila ang may pinakamagandang upuan noong nanood sila ng mga konsyerto noon, ito ang unang pagkakataon na personal silang dinala ni Zyrene dito. Natural lang na iba ang kanilang mood. Isang kanta at sayaw ang nagbukas sa entablado. Iba ang boses ni Sheena kaysa kay Zyrene, wala itong mala-espiritual na anyo ng isang diwata, ngunit mas direkta at maalab ito. Dahil sa kanyang kaaya-ayang pangangatawan at sexing sayaw, pinag-alab nito ang kapaligiran ng mga manunood. Kung si Zyrene ay isang diwata, si Sheena naman ay isang demonyo. Nang sabay na lumitaw ang diwata at ang demonyo, ang buong lugar ay napuno ng ingay. Mula rito, makikita kung gaano kasikat ang dalawa sa Europa. Talagang tinatrato sila na parang mga world-class superstar. Pagkatapos kumanta ng dalawa, hinawakan ni Sheena ang kamay ni Zyrene at nahihiyang sinabi, "Napakasaya ko na maraming kaibigan ang pumunta para manood ng konsyerto ko ngayon, lalo na ang isa sa kanila. Siya ang pinakamahalaga at paborito kong tao." Naghiyawan ang buong lugar. Walang sino man ang nag-aakalang si Sheena, na hindi pa nasangkot sa anumang iskandalo, ay biglang magsasalita ng ganoon. Medyo natigilan din si Terence, pero alam niya ang sasabihin ni Sheena. Wala na siyang magagawa tungkol dito ngayon. Matapos tumahimik ng kaunti ang karamihan, nagpatuloy si Sheena, "Matagal ko nang gusto ang taong ito, pero hindi ko pa inamin sa kanya. Dahil siya ang taong gusto ng aking batihing kapatid, hindi ko ito pinanggahasan na sabihin. Kung maaari, baka hindi ko na lang sinabi. Pero ngayon, hinikayat ako ng aking batihing kapatid na kailangan kong ipaglaban ang sarili kong kaligayahan. Kaya, naglakas loob ako at inamin ito sa kanya sa harap ng buong mundo." Pilit na lumabas sa bibig ni Sheena ang mga salita sa bandang huli. Ang huling dalawang salita, ang pagtatapat, ay isinigaw niya ng buong lakas. Halata na talagang kinakabahan siya ng husto. Kung hindi dahil kay Zyrene na pumipigil sa kanya, malamang ay nakahiga na siya sa lupa ngayon. 5,725. Pinagpawisan si Terence, tanga siya kung hindi pa rin siya sigurado kung siya nga ba ang inaamin, pagkatapos ng lahat ng sinabi ni Sheena. Sa totoo lang, maganda ang impresyon ni Terence kay Sheena. Bagamat nilapitan na ni Sheena si Zyrene bilang isang especially iya at sinubukang akitin si Terence noon, lahat ng nangyari kalaunan ay nagpatunay na isa siyang mabuting babae. Tumingin sina Jelay, Jacob, at Celestino kay Terence nang may pilyong ngiti. Marami ng babaeng kaibigan si Terence, kaya hindi mahalaga kung mayroon din siyang Sheena. Kahit si Jelay ay hindi naman nalulungkot, kaya mukhang maaayos din ang bagay na ito kapag nagsalita na si Sheena. Sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng tagahanga sa audience, isang pag-amin. Isang pag-amin. Bagamat isang super idol si Sheena, higit pa sa lahat, hinangaan din siya ng kanyang mga tagahanga. Bukod pa rito, puno sila ng romantikong elemento sa kanilang mga buto, kaya napakaswerte nila na nasaksihan mismo ng kanilang mga mata ang romantikong sandaling ito. Dahil sa paghihikayat ng mga tagahanga, sa wakas ay nakapag-ipon ng lakas ng loob si Sheena at tumingin kay Zyrene ng may pasasalamat. Binitiwan niya ang kamay ni Zyrene at dahan-daang naglakad papunta sa harapan ng entablado. Sinundan ng atensyon si Sheena sa bawat galaw, na para bang siya na lang ang natitira sa mundo. Nang sabihin niya ang pangalan ng taong gusto niyang aminin, isa pang atensyon ang tatama sa kanya, na siyang magiging bida sa mundo para sa kanilang dalawa. Bigla na lang naglaho ang lahat ng ilaw ng walang babala, at ang buong lugar ay nalubog sa walang katapusang kadiliman. Noong una, inakala ng lahat na ito ay paghahanda para sa isang pag-amin. Dahil mahiyain si Sheena, kailangan niya ng kaunting kadiliman upang palakasin ang kanyang loob, at maraming tao ang tumawa ng may kabaitan. Tanging si Terence lamang ang nakaramdam na may mali. Sa sandaling nawala ang liwanag, tuluyang naharangan ang banal na pandaman ni Terence. Hindi niya man lang maramdaman ang mga tao sa paligid niya. Hindi ito normal na sitwasyon. Gusha. Ingatan mo sila. Ungol ni Terence habang hawak niya sa baywang si Jelay at mabilis na umakyat sa entablado. Walang maalala si Terence tungkol sa kasalukuyang lokasyon ni Sheena. Hindi siya tumigil at patuloy na sumugod patungo kay Zyrene, na nagpadala ng 12 ng mga chi sa paligid ni Zyrene.
Sa sumunod na sandali, hinawakan ni Terence ang bahagyang malamig na palad ni Zyrene. Kumalma siya at marahang sinabi, Zyrene. Kuya Linford, ako ito. Nanginginig ang boses ni Zyrene. Parang may humahabol sa akin ngayon lang. Buti na lang at dumating ka agad, Kuya Linford. Nasaan si Sheena? Hindi ko rin alam. Casual na sagot ni Terence habang nagpapadala ng bola ng refinement fire. Kinontrol niya ito para mabilis na umikot sa entablado, ngunit halos isang talampakan lang ang kaya ng apoy na liwanagin ang paligid ng entablado. Matapos itong lumipad lampas, wala nang nakita. Wala na si Sheena. Ang mga manunood, na sa wakas ay napagtanto na may mali, ay nagsimulang magkagulo. Sumigaw sila ng malakas dahil hindi kayang liwanagan ng kanilang mga mobile phone ang mga tao sa paligid. Hindi pa kasama ang liwanag sa screen, kahit buksan pa nila ang flashlight ng kanilang mga mobile phone, pareho lang ang epekto. Para bang may halimaw sa dilim na nilalamon ang liwanag. Ibinalik ni Terence sina Jelay at Zyrene sa unang hanay, mas madaling mag-alaga sa isa't isa kung magkasama sila, kung sakaling may mangyari. Pagkalipas ng 10 segundo, bumalik ang ilaw, at medyo kumalma ang mga manunood. Gayunpaman, wala pa rin si Sheena. Tila pinapanatili ng mga gwardya ang kaayusan sa lugar at pinapanatiling kalmado ang lahat. Bumalik na sa normal ang pakiramdam ni Terence, ngunit kahit anong gawin niya ay hindi niya mahanap ang kahit anong bakas ni Sheena. Halos imposibleng mawala ang isang buhay na tao sa ilalim ng ilong ni Terence nang walang iniwang bakas, ngunit nangyari nga. Ang pinakamalaking sospek ay ang sentro. Kuya Linford, saan nagpunta si Sheena? Mahigpit na hinawakan ni Zyrene ang braso ni Terence at nagtanong ng may takot sa mukha. Umiling si Terence, hindi ko pa siya mahanap, pero huwag kang mag-alala, mahahanap din natin siya kalaunan. Matapos aliwin ng kaunti si Zyrene, humarap si Terence kay Gusha, iiwan ko na sa iyo ang lugar na ito. Dapat mong tiyakin ang kanilang kaligtasan. Hahanapin ko si Sheena. Tumango si Gusha ng may seryosong ekspresyon, huwag kang mag-alala, boss. Paprotektahan ko sila gamit ang buhay ko. Bukod kay Terence, wala siyang talo sa secular na mundo dahil sa lakas niya. Nakasiguro si Terence na basta't nasa tabi sila ni Gusha, lang magiging problema. Matapos tumango sa mga manunood, si Terence ay nagpalit ng anyo sa kanyang espirito at lumipad sa ibabaw ng concert hall. Ibinuka niya ang kanyang espirito, halos matakpan ang buong asul na bigas. Sa kasamaang palad, kahit gaano pa kahirap maghanap si Terence, wala siyang makitang kahit isang bakas ni Sheena. Para bang ngayon lang siya nakapunta rito. Tuluyan na siyang nawala. Kasabay nito, sa flying saucer na malayo sa asul na bigas, humahalaklak si Polong. Terence, ang tanga mo, ang lakas ng loob mong suntukin ako. At lagi mo na lang gustong umakto ng cool sa harap ko. Natulala ka na ba ngayon? Hahaha. Hayaan mo na siyang maging mayabang. Sa pagkakataong ito, hindi niya man lang maprotektahan ang kanyang asawa. Tingnan natin kung paano siya patuloy na magpapakitang gilas. Si Dustin, na nasa sulok, ay tumingin kay Polong ng may paghamak. Talagang minamaliit niya ang lalaking ito. Wala siyang kakayahan, ngunit lagi niyang iniisip na apakan si Terence. Kung hindi lang dahil sa posisyon ng kanyang kapatid na si Harry sa gitna, hindi niya ito hahayaang umakyat. Naisip na ni Dustin na sumama sa panig ni Terence, at ngayon ay pakiramdam niya ay wala ng pag-asa ang sentral. Lahat sila ay isang grupo ng mga taunang sundalo, at hindi sila nang ahas na labanan si Terence ng harapan. Dinukot pa nila siya, at hinayaan ang mga walang kwentang tulad ni Polong na sumama sa plano. Parang biro lang, mukhang wala silang gagawing malaking bagay. Nakakalungkot na hindi makalabas si Dustin ayon sa gusto niya, at wala siyang anumang kagamitan para kontakin si Terence. Kung hindi, magandang pagkakataon ito para magpasikat. Tumatawa pa rin si Polong, at napabuntong hininga si Dustin sa sarili. Akala ba ng gago na ito ay kaya niyang takutin si Terence gamit ang Sheena? Hindi ba't mamamatay siya kung mahuli siya ni Terence? Kung gusto niyang kalabanin ang isang malakas na tao tulad ni Terence, kailangan niyang maging sapat na malakas para labanan ito. Kung hindi, magiging walang kabuluhan ang lahat.
Kahit siya, si Dustin, ay nakakakita nito, ngunit ang matatalinong taong ito sa gitna ay hindi nakakakita nito. Masasabi lamang na sila ay isang grupo ng mga dagang may maikling paningin. Sa sobrang pag-iisip ni Dustin ay hindi niya napansin ang kakaibang katahimikan ni Jianfeng. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kakaibang liwanag na parang may pinaplano. 5,726. Sa silid ng paghihiwalay, nagising si Sheena. Hindi siya natarante, bagkus ay mahinahong pinagmasdan ang kanyang paligid. May kilala siyang ilang tao sa lumilipad na platito, tulad ni Polong, isang miyembro ng pamilya ni Miracle Dr. Kang. Polong, dinukot mo ba ako? Natigilan si Sheena kay Polong habang malamig siyang nagsasalita. Inabot niya ang kamay at hinawakan ang bakod na gawa sa metal sa harap niya. Gamit ang lakas niya, hindi siya mapipigilan ng isang normal na bakod na gawa sa metal. Gayunpaman, sa sandaling dumampi ang mga daliri niya sa mga rehas, isang malakas na agos ang dumali sa kanyang katawan at nagpalipad sa kanyang braso. Napaungol si Sheena at napasubsob sa kanyang likuran. Humarap si Polong sa nag-iisang silid at tumawa, "Sheena, huwag mong sayangin ang iyong enerhiya. Mayroong mahigit 10,000 boltahe ng mataas na boltahe ng kuryente sa bakod. Maswerte ka sa pagkakataong ito at bahagya mo lang itong nahawakan gamit ang iyong mga daliri. Kung inabot mo lang at hinawakan, hindi kita nailigtas." Namamanhid ang buong braso ni Sheena dahil sa electric shock, at kalahati ng kanyang katawan ay namamanhid. Nahirapan siyang umupo at sinabi ng may malamig na ngiti, "Ano ang saysay ng paghuli sa akin? Malapit na akong mahanap ni Kuya Linford at ililigtas ako. Sa oras na iyon, wala nang makakatakas sa inyo. Haha, ginagamit mo ba ang ugok na si Terence para takutin ako? Ang tapang-tapang mo." Tumayo si Polong at naglakad papunta sa bakod, habang nakatingin kay Sheena. "Kung gusto kang iligtas ni Terence, kailangan ka muna niyang hanapin. Siyempre, bibigyan ko siya ng pagkakataon. Hanggat kaya niyang ibigay sa akin ang recipe ng Miracle Doctor Medical Group, ayos lang sa akin na hayaan siyang mahanap ka. Huwag kang mag-ilusyon. Wala akong relasyon kay Kuya Linford. Sa tingin mo ba magagamit mo ako para takutin siya?" Natuwa si Sheena na wala siyang pagkakataong umamin kay Terence. Sa ngayon, normal na magkaibigan lang sila ni Terence, at hindi sila dapat gamitin para takutin si Terence. Sandaling tumigil si Polong, ito ang isang bagay na mas inaalala niya. Gusto niyang makuha si Zyrene o si Jelay, ito ang 2 taong talagang pinapahalagahan ni Terence, ngunit hindi niya nakuha ang alinman sa dalawa. Mga basura kayo, pero hindi ninyo mahuli ang taong may susi. Reklamo ni Polong, na naiinis. Anong sabi mo? Gusto mo na bang mamatay? Malamig na sabi ni Dustin. Isa siyang Xuansheng stage cultivator. Gaano man katahimik si Polong, wala siyang maitago rito. Kung si Harry ang nandito, maaaring medyo nag-aalala si Dustin. Tutal, isa siyang mahalagang miyembro ng Skyclass Island. Pero si Polong ay walang kwenta. Hindi man lang siya maituturing na isang cultivator at wala siyang anumang espesyal na kakayahan. Kung talagang papatayin nila siya, malamang ay walang gagawin ang sentral na pamahalaan kay Dustin. Bahagyang nanginig ang katawan ni Polong. Hindi siya tanga, at alam niyang hindi niya kayang masaktan ang 2 Panginoong ito. Tumawa siya ng marahan para pagtakpan ito bago bumaling kay Sheena. Mabuti pang ipagdasal mo na sana ay dumating si Terence para sa iyo. Kung hindi, wala kang silbi. Gamitin mo na lang siya para sa pagsubok sa tao. Siyempre, hindi tamang sabihin na wala kang silbi. Isa kang international star, kung tutuusin. Bago ang pagsubok sa tao, pwede mo akong tikman ng isang bituin na katulad mo at tingnan kung paano ka naiiba sa ibang mga babae. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Sheena, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Tutal, wala naman itong silbi. Tumingin si Dustin kay Polong nang may lalong paghamak. Kahit na hindi mabuting tao si Polong noon, hindi niya kayang makakita ng isang taong walang hiya tulad ni Polong. Kung magkakaroon siya ng pagkakataong sundan si Terence, ibibigay niya rito ang ulo bilang isang maliit na regalo. Mahinang sabi ni Jianfeng, "Tumigil ka na nga. Kilala ko si Terence." Sa unang tingin, napakabait at matuwid niya, pero gagawin niya ang lahat para protektahan ang sino mang may relasyon sa kanya.
Kahit hindi niya asawa si Sheena, basta kaibigan niya ito, gagawin niya rin iyon. Hindi siya pababayaan ni Terence. Bumalik ka muna at hintayin mong dumating si Terence. Tinitigan ni Polong si Sheena bago ngumiti pabalik. Tama si Master Zhou, hipokrito si Terence, mahilig siyang magpanggap. Ibig sabihin nito ay matagumpay ang plano. Nagningning ang mga mata ni Dustin sa mga sinabi ni Jan Feng. Hindi niya inakalang ganoon pala ka-protective si Terence. Sino mang sumunod sa kanya ay hindi magiging dehado. Sa madaling salita, mas malaki ang bentaha ng paglipat kay Terence kaysa sa mga disbentaha. Hindi namamalayan, ang mga kaliskis sa puso ni Dustin ay nakahilig patungo kay Terence. Kung may pagkakataon siya, baka sumuko na lang siya kay Terence. Lumipad si Terence Picot sa Sunfall ng ilang beses, sinuyod ang buong lungsod ng paunti-unti gamit ang kanyang pandama sa espiritu. Wala siyang makita, kaya bumalik siya sa stadium nang walang magawa. Sa panahong ito, lahat ng manunood ay inilikas na, ngunit ang buong lugar ay isinara. Ang biglaang pagkawala ni Sheena habang nagaganap ang konsyerto ay tiyak na isang malaking insidente para sa lungsod. Kung hindi dahil sa maraming manunood, hindi sana pinayagan ng pulisya na makaalis ang sinuman. Nasa stadium pa rin sina Zyrene at ang iba pa, ngunit bumalik na sila sa backstage mula sa mga manunood. Talagang maingat na pinoprotektahan ni Gusha ang lahat, handang umatake anumang oras. Nang lumitaw si Terence ng mag-isa, halatang nadismaya si Zyrene. Kahit ang makapangyarihang si Terence ay hindi mahanap si Sheena, hindi ba't ibig sabihin noon ay nasa panganib na si Sheena? Boss, hindi mo ba napansin? Tanong ni Gusha na may pambihirang seryosong ekspresyon. Nagawa siyang ilayo ng kabilang panig sa ilalim ng mga mata nila ni Terence. Kahanga-hanga ito, ngunit kasabay nito, nawala ng malay si Gusha. Hindi. Umiling si Terence. Pero kahit wala silang makita, isa pa rin itong tuklas. Mula sa sitwasyong ito, ang tanging posibilidad ay nahuli na ng Central si Sheena. Dahil nahuli na nila siya, tiyak na may layunin sila. Tiyak na kokentaken nila ako pagdating ng panahon, kaya huwag kang mag-alala. Sa ngayon, ligtas pa rin si Sheena. Nang marinig ang mga salita ni Terence, bahagyang nakahinga ng maluwag si Zyrene. Gayunpaman, ang pagkahulog ni Sheena sa kamay ng kaaway ni Terence ay hindi isang bagay na dapat ikatuwa. Kailangan niya itong iligtas sa lalong madaling panahon. Sayang at wala pa silang nakukuhang lead ngayon, kinailangan pa nilang hintayin ang Central para kontaken si Terence. Ang lumilipad na platito ay nakaalis na sa Europa at lumilipad na sa ibabaw ng karagatan. Nang marating nito ang malawak na dagat, sumisid ito sa tubig at nagpatuloy sa pagsisid ng mas malalim sa napakabilis na bilis. 5,727. Bumagal lamang ang UFO matapos maabot ang lalim na halos 1,000 metro. Dahan-dahan itong dumausdas patungo sa isang kanal sa karagatan. Nang papalapit ang UFO, biglang nagliwanag ang madilim na kanal dahil sa mga mabituing ilaw. Dahan-dahang gumalaw ang buong kanal at naghiwalay sa dalawang panig. Isang malaking platapormang metal ang unti-unting lumitaw. Ayon sa mga ilaw, maayos na lumapag ang UFO sa isa sa mga plataporma ng pag-angat at pumasok sa plataporma. Hindi napigilan ni Polong ang mapabuntong hininga. Hindi ako makapaniwala na may ganitong base sa ilalim ng internasyonal na katubigan. Nakakagulat talaga. Parang nanunood ng pelikulang science fiction. Sa ganitong kapangyarihan, madali para sa Central na pamunuan ang mundo, di ba? Bihirang makakita ng napakaraming kakaibang bagay. May panghahamak na sabi ni Dustin. Sa katunayan, ito ang unang beses niya rito at labis din siyang nagulat. Gayunpaman, hindi gaanong maraming teknolohikal na bagay sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, kaya ang isang mobile phone at isang base na tulad nito ay walang gaanong pagkakaiba sa kanya. Naisip niya na dahil mayroong isang hindi kapani-paniwalang kagamitan tulad ng isang mobile phone, wala nang dapat ikagulat sa base na ito. Sa pinakamalaki, ito ay ilang beses na mas malaki kaysa sa isang mobile phone. Matapos maubos ng tuluyan ang tubig dagat sa pod, bumukas ang pinto ng flying saucer. Pinindot ni Jan Feng ang isang buton, kudyat sa kanilang dalawa na ibaba si Sheena.
Paglabas ng elevator, naghihintay ang propesor sa pinto. Hindi niya pinansin si Janfeng at ang iba pa, at magalang na sinabi kay Sheena, "Miss Cheng, marami na akong naririnig tungkol sa iyo. Nakakaantig ang boses mo, at hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataong marinig kang kumanta ng live. Ito ang gitnang sagradong sona. Maligayang pagdating, Miss Cheng." Sumanghel si Sheena at tuluyang hindi pinansin ang lalaking nakasalamin. Kahit anong tingin niya sa kanya, isa itong many-okis na tao, kaya bakit pa niya ito pakikialaman? Kung hindi lang dahil sa katotohanan lahat ng meridian niya ay tinataka ng makapangyarihang chi mula sa espada ng nyebe, maaaring napatay na ni Sheena ang lalaking ito. Mukhang siya ang pinuno ng grupong ito, na nangangahulugang siya ang pinuno ng mga kalaban ni Terence. Ang pagpatay sa kanya ay dapat makatulong kay Terence, hindi ba? Mukhang hindi masaya si Miss Cheng. Ayos lang, mag-aayos ako ng paraan para may maghatid kay Miss Cheng sa ating gitnang sagradong sona. Naniniwala akong magugustuhan mo rin ito sa lalong madaling panahon. Ngumiti nang walang pakialam ang propesor at inutusan ang isa sa kanyang mga tagasunod na ihatid sina Dustin at Polong sa paligid ng base. Pagkatapos ay inakay niya si Janfeng sa ibang direksyon. Malinaw na sa puso ng doktor, mas mataas ang katayuan ni Janfeng kaysa kay Dustin, at dahil dito ay mas lalong sumang-ayon si Dustin kay Terence. Hindi nagtanong si Janfeng. Tahimik lang siyang sumunod sa doktor. Matapos maglakad sa mahabang pasilyo ng halwang metal, sa wakas ay huminto ang doktor sa harap ng isang pinto. Pagkatapos niyang habarin ang kanyang salamin, hindi mabilang na sinag nagsimula mula sa tuktok ng kanyang ulo hanggang sa dulo ng kanyang mga paa. Isang 3D projection ang lumitaw sa pinto. Pinagkumpara niya ang mukha, kalansay, iris, at iba pang mga aspeto. Matapos makumpirma na walang pagkakamali, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Tuloy. Muling isinuot ng propesor ang kanyang salamin at sinabi ng hindi lumilingon. Tahimik na tumango si Janfeng at sumunod sa kanya papasok. Ang silid ay parang isang maliit na silid na may mga palabas. Sa harap ng isang malaking screen, mayroong isang mahabang mesa na gawa sa metal. Sa gilid na nakaharap sa screen, mayroong 7 upuan. Sa oras na ito, isang dalaga ang nakaupo sa gitnang upuan. Naglakad ang doktor na nakasalamin papunta sa tabi ng babae at bahagyang yumoko. Binibining Liger, nahuli na natin siya. Ano ang susunod nating gagawin? Mabilis na hinampes ni Kimi ang mesa ng ilang beses, at ang malaking screen ay agad na nahati sa daan-daang maliliit na screen, na nagpapakita ng mahahalagang daanan ng gitnang banal na rehiyon. May mga larawan ni Sheena, Dustin, at Polong. Tumango si Kimi. "Sheena, magandang pain iyan. Kumusta na ang pag-unlad ng bagong gamot? Nakagawa na kami ng sample." Kung papayag si Miss Liger, maaari mo bang hayaan si Janfeng na subukan ang epekto ng iniksyon? Walang pakialam ang doktor na nakasalamin na nasa likuran niya si Janfeng. Nagsalita siya na parang isang ordinaryong puting daga si Janfeng. Lihim na nagalit si Janfeng, ngunit kung mapapabuti niya ang kanyang lakas, hayaan na natin. Hindi niya kailangang maging masyadong mapagkalkula. Humarap si Kimi kay Janfeng at sinabing, "Janfeng, isa ka sa mga piling tao ng core. Sa tuwing may bagong potion na maaaring magpataas ng aming lakas, bibigyan ka namin ng prioridad. Dapat mong malaman na ang mga materyales para sa mga potion na ito ay napakabihira, at ang produksyon ay napakalimitado. Kung hindi mo nais, maaari mong sabihin sa amin, at isasaalang-alang namin ang pagpapalit sa iyo ng iba upang subukan ito. Siyempre, hindi ka namin bibigyan ng prioridad sa hinaharap." Bahagyang natigilan si Janfeng. Bagamat pareho pa rin ang kahulugan, tila mas kaaya-aya sa pandinig ang mga salita ni Kimi. Kahit na may banta ang tono, matatanggap pa rin ito ni Janfeng. "Binibini. Liger, pakiusap po na hayaan ninyo akong gamitin ang gamot. Naniniwala po akong kaya ko ang pagsubok ng kahit anong bagong produkto." Prangka si Janfeng, kung hindi niya mapapalaki ang kanyang lakas, hindi niya kailanman malalampasan si Terence, at iyon ay isang bagay na hindi niya matatanggap.
Si Terence ang pinakamalaking kaaway ni Janfeng at matagal na niyang gustong patayin si Terence. Gayunpaman, kahit gaano pa niya kagustong subukan, lagi siyang nasusupol ni Terence. Dahil dito, gusto niyang lalong lumakas, kahit na kailangan niyang sumugal. Hindi alam ni Kimi kung ano ang iniisip ni Janfeng. Matapos marinig ang sagot na gusto niya, tumango siya sa kasiyahan. Magaling! Hanggat handa kang makipagtulungan, palagi kang magiging isang piling tao na pinagtutuunan natin ng pansin. Ipinatawag kita rito para pag-usapan ito. Maaari ka munang lumabas. Bibigyan kita ng panibagong gamot pagkatapos mong makipag-usap sa propesor. Bahagyang yumuko si Janfeng at magalang na sumagot. Pagkatapos, tumalikod siya at lumabas ng silid. Pagkatapos maisara ang pinto, sinabi ni Kimi sa doktor, kumusta ang epekto ng bagong Gayuma. Wala siyang pakialam sa kaligtasan at iba pang mga tagapagpahiwatig. Ang pinakamahalaga ay ang epekto. Malinaw na alam ng propesor ang estilo ni Kimi, kaya agad siyang sumagot, bagamat hindi pa natin ito nasusubukan, mula sa technical na index, tila hindi ito kasing husay ng inaasahan. Masasabi pa ngang mas malala ito. O dapat ko muna itong subukan sa iba. Tutal, bihira namang makahanap ng isang eksperimental na paksa tulad ni Janfeng. 5,728. Umiling si Kimi, wala ng oras. Subukan muna natin. Nakipag-ugnayan na ako sa orihinal na katawan sa Sky Class Island. Sabi nila, dito raw na project ang essence spirit ni Terence. Matagal nang hindi napinsala ang katawan niya, ibig sabihin, wala masyadong epekto ang essence spirit niya sa katawan niya. Bahagyang itinaas ng doktor na nakasalamin ang kanyang ulo at tumingin kay Kimi. Sinasabi mo bang ginagawa mo ang lahat para labanan ang kaluluwa ni Terence? Siyempre naman. Sa tingin mo ba papayag akong kumuha ka ng ilang bihag? Ang ganitong uri ng planong pang-blackmail ay isang insulto lamang sa aking katalinuhan. Gayunpaman, hindi masamang gamitin ito bilang pain. Ang doktor na nakasalamin ay gumawa ng ilang kalkulasyon sa kanyang puso at naramdaman na ang planong ito ay ganap na magagawa. Ang tanging bagay na kailangan niyang alalahanin ay ang reaksyon ng mga nakatataas. Hindi ba't magdudulot ng pagbabago sa mga nakatataas ang pagpatay sa essence spirit ni Terence? Alam mo naman na iba ito sa naunang plano. Nag-aalalang sabi ng doktor na nakasalamin. Wala siyang lakas ng loob na suwayan ang utos ng kanyang nakatataas. Mahinahong tinapik ni Kimi ang mesang metal, na lumikha ng mahinang tunog ng pagkatok. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, sabi ko, hanggat hindi namamatay, ang katawan ni Terence, walang magiging problema. Dahil napatunayan ng hindi maaapektuhan ng espiritu ang kanyang katawan, ito na ang pinakamagandang pagkakataon para patayin natin ang kanyang espiritu. Dahil may nangyari sa kanyang espiritu, maaari niya lamang itong sisihin sa kanyang sariling malas. Hanggat buhay ang kanyang katawan, maaari niya itong ipaliwanag sa mga nakatataas. Kung ganoon, pwede natin itong subukan. Sa wakas ay tumango ang doktor bilang pagsang-ayon. Tutal, masyado na siyang binibigyan ni Terence ng pressure nitong mga nakaraang araw. Mabuti sana kung mapapaalis niya si Terence. Hindi tayo sumusubok, kailangan nating magtagumpay. Ang bilis ng paglaki nitong si Terence ay lampas sa ating imahinasyon, at kung magpapatuloy ito, magiging malaking problema siya para sa atin sa kalaunan. Baka sa mukha ni Kimi ang bahid ng kawalang awa. Nakita ito ng doktor na nakasalamin at nakaramdam ng bahagyang lamig sa kanyang puso. Naiintindihan ko, tatawagan ko si Terence ngayon din at papipiliin siyang pumunta rito. Miss Liger, naisip mo na ba kung paano siya haharapin? Kinuha ng propesor ang kanyang telepono at nag-aalalang nagtanong. Sige at gawin mo na ang kailangan mong gawin, ikinumpas ni Kimi ang kanyang kamay. Ako na ang bahala sa iba pa. Tumango ang doktor at hindi na naglakas loob na magtanong pa. Dinial niya ang numero ni Terence. Terence, kung gusto mong iligtas si Sheena, ihanda mo ang lahat ng formula para sa Miracle Doctor Medical Group at hintayin ang tawag ko. Kung hindi ka papayag, kumanda ka na sa pagkuha ng bangkay ni Sheena. Mabilis na sabi ng doktor at ibinaba ang tawag nang hindi na hinihintay ang sagot ni Terence.
Sigurado ka bang si Terence ang tinatawagan mo? Kumunat ang noo ni Kimi. Natigilan ang doktor na nakasalamin. Tiningnan niya ang kanyang telepono at sinabing, tama, ito ang numero ni Terence, ang pinakabago. Nagsalita ba siya? Paano kung hindi siya ang sumagot sa tawag? Patuloy na tanong ni Kimi, at nawala ng malay ang doktor na nakasalamin. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, kinuha ng doktor na nakasalamin ang kanyang telepono at sinabing, hayaan mong kumpirmahin ko. Pagkatapos tumawag muli, nagkunwaring nilalamig ang doktor na nakasalamin at nagtanong, ikaw si Terence, di ba? Ako ito. Narinig ang boses ni Terence mula sa kabilang linya, at nakahinga ng maluwag ang doktor. Naiintindihan mo ba ang sinabi ko? Nakakahiya kung ibaba ko na lang ng ganito, kaya kung ano-ano na lang ang maitatanong ng doktor. Naiintindihan ko. Saan tayo magbebenta? Kalmado pa rin si Terence gaya ng dati. Hintayin mo ang tawag ko. Ibinaba ulit ng doktor na nakasalamin ang telepono, saka sinabi kay Kimi, si Terence yun, walang duda. Pagkatapos niyang magsalita, bigla siyang nakaramdam ng pag-arte na parang tanga. Bigla siyang nakaramdam ng matinding hiya at tanging pag-ubo lang ang nagawa. Tuturukan ko ng gamot si Janfeng. Sabihin mo sa akin kapag may balita na. Tapos tumalikod na siya at umalis. Narinig muli ni Terence ang dial tone at hindi niya napigil ang sumimangot. Hindi niya alam kung sino ang tumawag sa kanya, pero dapat ay Central iyon, pero ayos lang ba talaga na gamitin ng Central ang mga ugok na ito? Paano sila umunlad at lumago? Boss, may balita ka ba tungkol kay Sheena? Nag-aalalang tanong ni Jacob habang ibinababa ni Terence ang kanyang telepono. Siguro nga, dapat ito ang sentro. Ang target nila ay ang recipe ng Miracle Doctors Medical Group ni Larkins, gusto nilang gamitin ko ang recipe para ipagpalit kay Sheena. Tumingin si Terence kina Jacob at Celestino, walang planong itago ang kahit ano. Mabuti na lang at sina Kemen at Liman ay kinuha ng pamilyang Buffon. Kung hindi, mahihirapan silang ibigay ang formula sa iba pagkatapos nilang pumirma sa kontrata, kahit na maganda ang kanilang relasyon. Walang pakialam sina Jacob at Celestino, ang kumpanya ay kay Terence, kung tutuusin, at ibinuhos nila ang lahat ng kanilang pagsisikap, ngunit wala silang pakialam kung ang layunin nito ay magligtas ng isang tao. Boss, kung ganoon nga, maghanda muna tayo. Ano man ang mangyari, ang kaligtasan ni Sheena ang pinakamahalaga. Nagkatinginan sina Jacob at Celestino. Titingnan ko kung paano, tumango si Terence. Ihanda na natin ang mga gamit. Wala namang gaanong dapat paghandaan para dito, si Terence naman ang may gawa nito, at wala nang mas nakakaalam pa kaysa sa kanya. Si Jacob lang naman at ang iba pa ang namamahala sa kumpanya ngayon, at ayaw talagang makialam ni Terence. Kailangan niyang pagdaanan ito. Hindi nagtagal at naihanda na ni Jacob ang recipe at ibinigay ito kay Terence. Pagkatapos ay hinintay niya ang tawag ng Central. Hindi sila pinayagang magtagal ng Central at mabilis na tumawag muli. Terence, maghanap ka ng bangka sa tabi ng dagat at maglayag ka papunta sa malawak na karagatan. Makikipag-ugnayan ako sa iyo kapag nakuha ko na ang eksaktong lokasyon. Tandaan, ikaw lang ang maaaring pumunta. Kung may susunod sa iyo, kailangan mong kunin ang bangkay ni Sheena. Alam ko, malamig na sabi ni Terence, maghintay ka lang. Plano ni Terence na mag-isa sa pagkakataong ito, at ang kahilingan ay siyang gusto niya. Siyempre, kung sasama si Gusha sa kanya, magagamit pa rin niya ang buong kapangyarihan niya sa dagat bilang isang dragon ng dagat, ngunit kailangan pa rin ni Terence si Gusha para maiwan at protektahan sina Zyrene at Jelai. Kung ikukumpara doon, mas mahalaga ang misyong ito. Matapos itabi ang kanyang telepono, humarap si Terence kay Gusha nang hindi na hinintay ang sino man na magtanong, Gusha, manatili ka para protektahan sila. Ako mismo ang magliligtas kay Sheena. Huwag kang mag-alala, walang sino man o anumang bagay sa mundong ito ang maaaring magbanta sa akin. Nag-alala sina Jelai at Zyrene noong una, ngunit pinili nilang manahimik matapos marinig ang dominanteng pahayag ni Terence. Pagkatapos ng ilang karagdagang tagubilin, si Terence ay nagkatawang tao at lumipad papunta sa dagat.
Matapos bumili ng isang katamtamang laki ng yate sa isang pantalan, umalis na si Terence. Pagkalipas ng 2 oras, pumasok ang yate sa internasyonal na katubigan, at nakatanggap siya ng tawag mula sa sentro. 5,729. Magaling, wala kang ginawang anumang daya, di ba? Magpatuloy ka lang sa silangan at sasabihin ko sa iyo pagdating ng panahon. Walang nakita si Terence gamit ang kanyang spirit sense. Malamang ay pinagmamasdan siya ng kabilang panig gamit ang satellite, tama ba? Kung ganoon nga, wala talagang ibang pagpipilian si Terence. Sinunod niya ang mga tagubili ng kabilang panig, at nagpatuloy siya sa pagtungo sa silangan. Pagkalipas ng kalahating oras, sinabihan siyang magpatuloy sa pagtungo sa timog, pagkatapos ay sa kanluran, at pagkatapos ay sa hilaga. Para itong pag-ikot at pagbabalik sa panimulang punto. Hindi ito pinansin ni Terence, dahil alam niyang sinusubukan lang siyang lokohin ng Central. Mga pawang kalokohan lang ito, gaya ng inaasahan niya. Malapit ka nang maubusan ng langis, di ba? May mobile refueling tanker dyan 10 milya sa timog mula rito. Makakapag-refuel ka roon. Maalalahanin na lalaki si Central, sinabihan niya si Terence na magpa-refuel matapos niyang kalkulahin na halos maubusan na siya ng gasolina. Gaano pa katagal mo pa ako gustong magtagal sa karagatan? Malamig na tanong ni Terence. Kailan tayo maaaring magkasundo? Hehe, nauubusan ka na ba ng pasensya? Huwag kang mag-alala, gawin mo lang ang makakaya mo. Ibinaba na ng kabilang linya ang tawag pagkatapos noon, at si Terence ay wala nang nagawa kundi ang umalis at magpakarga ng gasolina. Sa gitnang rehiyon ng Saint sa ilalim ng dagat, walang naisip na maayos na plano si Kimi para harapin si Terence. Ano man ang isipin niya, napagtanto niyang hindi niya kayang patayin ang kaluluwa ni Terence. Ang pagpapahintulot kay Terence na maglakad-lakad sa karagatan noong una ay nakakaubos ng kanyang pasensya at lakas ng loob, ngunit sa huli, ito ay isang bagay na wala na siyang ibang magawa kundi gawin. Ang plano laban kay Terence ay hindi maisa sa katuparan. Kumusta ang kalagayan ni Snowsword Peak? Tanong ni Kimi sa laboratorio. Ang Snowsword Peak ang pinakamalakas na banta kay Terence ngayon, at kung gagana ito, mas magiging kumpiyansa sila sa pakikitungo kay Terence. Umiling ang doktor na nakasalamin. Walang nakitang side effect mula sa iniksyon, pero mas malala ang epekto kaysa sa inaasahan. Mas mababa ito sa 10 bahagi ng unang tansya. Bagamat kaya nitong gumaling ng mag-isa, medyo mabagal ito. Hindi ito kayang gumanap ng mahalagang papel sa labanan. Anong nangyayari? Anong problema? Pinigilan ni Kimi ang pag-ungol. Napakagandang plano nito, pero ang daming butas noong naipatupad ito. Mababaliw na siya. Pinatingin ko na kay Polong. Baka may mali sa recipe ng miracle doctor na si Kang. Kumatok si Polong sa pinto at pumasok. Tiningnan itong mabuti ni Polong at tumango. Binago na ang recipe, hindi ito ang orihinal na recipe ni House Kang. Balik mo agad yan at ituloy mo na ang eksperimento. Pagkatapos magsalita ni Kimi, pinutol niya ang video call at umupo habang hinihimas ang noo niya. Tila kailangang magpatuloy ang paglalakbay ni Terence sa karagatan. Pero si Terence ay isang matiyagang tao, at hindi siya nagagalit na gumugol ng mas maraming oras. Habang patuloy na nagmamaneho si Terence sa paligid ng dagat, sinimulan ng doktor ang pag-aaral ng bagong gamot. Hindi gumawa ng anumang malalaking pagbabago si Terence dahil hindi niya ito mababago para sa mga problema. Hindi naman hanggal ang mga teknisyan ng Central. Maaaring hindi nila ito matukoy kung mahina ang mga epekto, ngunit tiyak na hindi nila ito direktang gagamitin kung may problema. Kaya naman, hindi nasayang ang mga nakaraang pagsisikap ng doktor. Gumawa lamang siya ng ilang maliliit na pagsasaayos sa orihinal na gamot at ginawa itong isang bagong reagent. Bagamat mahalaga ang mga materyales na kailangan para sa Gayuma, mayroon ng mga ekstrang sangkap sa bodega. Kaya naman, ang bagong Gayuma ay nagawa sa loob ng wala pang kalahating oras. Jan Feng, may ilang mga depekto sa nakaraang iniksyon, ngunit magiging maayos na sana ito. Kapag ang iyong mga gene ay ganap ng naisama sa Gayumang ito, ang mga pinsalang natamo mo sa labanan ay maaaring mabawi. Kung gayon, ikaw ay magiging katumbas ng isang immortal na katawan.
Natakot ang doktor na nakasalamin na baka may maisip si Janfeng, kaya inalo niya ito gamit ang isang pambihirang ngiti. Nang marinig ang mga salitang, katawan na walang kamatayan, natuwa si Janfeng. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon para mapigilan niya si Terence, syempre, hindi niya ito kayang isuko. Tumango siya ng matatag, "Doktor, halika at bigyan mo ako ng iniksyon, handa na ako." Tumango ang doktor na nakasalamin ng may kasiyahan at hindi na nagsalita pa. Diretso niyang itinutok ang gamot sa hiringgilya sa braso ni Janfeng. Hindi nag-alala si Janfeng dahil ang unang iniksyon ay hindi nagdulot ng anumang side effect, na nagpapakita na ang kaligtasan ng gamot na ito ay napakataas pa rin, lalo na ang bilis ng paggaling ng sugat, ito nga ay ilang beses na mas mabilis kaysa dati. Kaya, sa pangalawang iniksyon na ito, sa halip na sabihin na nag-aalala si Janfeng, parang inaabangan niya ito. Matapos makapasok ang gayuma sa kanyang katawan, wala namang kakaiba noong una. Pagkalipas ng halos 10 segundo, bigla siyang nanginig ng malakas, ikiling ang kanyang ulo, at nawala ng malay. Nagulat ang doktor. Hindi na lang basta test subject si Janfeng, siya rin ang kanilang trahedya laban kay Terence. Kung may mangyari sa kanya, hindi siya patatawarin ni Kimi. Bilisan mo at iulat mo ang iyong kalagayan. Anong nangyayari? Sumugod ang doktor na nakasalamin at tiningnan ang pisikal na kondisyon ni Janfeng habang sumisigaw ng mga utos sa kanyang mga katulong. Hindi na hinintay ng mga katulong na matapos ang doktor at nagsimulang magtrabaho. Tutal, madalas mangyari ang ganitong sitwasyon sa laboratorio. Hindi nila alam ang kahalagahan ng talim ng espada ng nyebe, kaya hindi sila kasing kaba ng doktor. Normal ang tibok ng puso, normal ang presyon ng dugo, tumaas ang aktibidad ng mga selula ng katawan ng 800%, at patuloy pa rin itong tumataas. Maayos ang kurba ng kanyang pag-iisip, at siya ay nasa isang malalim na koma. Mabilis na iniulat ng isang assistant ang iba't ibang mga indikasyon sa doktor upang malaman niya ang totoong sitwasyon ng Snow Sword Edge sa lalong madaling panahon. Agad na nakaramdam ng ginhawa ang doktor. Matapos ang maingat na pagsusuri, itinuwid niya ang kanyang likod at sinabing, maayos na siya ngayon. Dapat ay sumasailalim siya sa gene fusion, kaya nangyari ito. Malamang ay Majay gising din siya agad. Bantayan ninyo siyang mabuti at iulat sa akin kung may anumang pagbabago. Opo. Doktor. Sabay-sabay na pagsang-ayon ng ilang katulong at saka nagpatuloy sa kanilang trabaho. Pinunasan ng doktor na nakasalamin ang pawis sa kanyang noo at nag-video call kay Kimi. Binibining Liger, ang bagong gamot ay matagumpay na na-develop at na-inject kay Janfeng. Sa unang tingin, medyo matatag na ang kanyang kondisyon, ngunit kailangan pa rin nating hintayin ang paggising ni Janfeng bago tayo makasiguro sa mga detalye. Nagtrabaho ka ng husto, doktor. Tipunin mo sila sa silid-pulungan at pag-usapan kung paano haharapin ang kaluluwa ni Terence. Bago magising si Janfeng, kailangan muna nating bumuo ng isang epektibong plano. Mahinang sabi ni Kimi. Wala talaga siyang maisip na paraan para harapin si Terence, kaya ang tanging paraan lang ang naiisip niya para gawin ito. Tutal, ang mga taong iyon ay mga taong nakipag-ugnayan na kay Terence ng maraming beses, kaya mas marami o mas kaunti ang alam nila tungkol sa sitwasyon ni Terence. 5,730. Sige, sasabihin ko agad sa kanila. Pinutol ng doktor ang usapan at agad na tinawagan si Darwin. Kasama niya sina Dustin at Polong, kaya ipinaalam din niya sa kanila. Pagkalipas ng 3 minuto, nagtipon-tipon na ang mga taong ito sa conference room. Diretso sa punto si Kimi at sinabing, lahat kayo ay maituturing na mga pangunahing miyembro ng ating center. Kailangan nating alisin si Terence ngayon, isang mapanggulo na kaaway. Gusto kong malaman kung may makapagbibigay sa akin ng ilang epektibong paraan. Nagtinginan silang lahat, walang imek. Kung madaling pakisamahan si Terence, malamang daan-daang beses na siyang namatay. Hindi na kailangan ng miting. Hindi pa kasama rito, ang kapatid na si Darwin ay especially iyan ni Terence noong una pa lang, at si Dustin ay nagsisimula ng kumampi kay Terence. Kahit na may maisip siya, hindi niya ito sasabihin ng malakas.
Kung tungkol naman kay Polong, sila ni Terence ay mga tao mula sa dalawang magkaibang mundo. Masyadong malaki ang pagkakaiba ng kanilang mga antas, at hindi siya nang ahas na magsalita ng kahit ano. Naghintay si Kimi ng mahigit 1 minuto, at nang makitang walang gustong magsalita, itinuro niya si Dustin at sinabing, "Matandang Chen, halos kapantay mo si Terence sa lakas, at ikaw ang pinakamalakas na nakaharap niya. Ikaw dapat ang pinaka-nakaintindi sa kanya dito, kaya sabihin mo muna sa amin." Napakamot si Dustin sa likod ng kanyang ulo at nagmukhang tulala at kaibig-ibig. "Ewan ko. Ako lagi ang dehado tuwing nagkikita kami ni Terence, at hindi naman talaga siya seryoso sa kahit ano, kaya halos pareho lang din ako ng iba pagdating sa pag-intindi sa kanya." Nagulat si Kimi. May katuturan ang sinabi niya, pero prangka si Dustin sa pagsasabi na wala siyang silbi sa harap ng kanyang amo. Hindi ba't minamaliit niya ang nararamdaman ng kanyang amo? Ang muling paggamit ng isang basura ay nagpapakita na may problema sa paningin ng pinuno. Umubo ang doktor na nakasalamin at iniba ang usapan. "Miss Liger, si Terence ay isang espiritu ng Yuan lamang ngayon, hindi ang kanyang totoong katawan, kaya ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tiyak na hindi kasing lakas ng kanyang totoong katawan. Dahan-dahan tayong makakaisip ng paraan, at mahahanap natin ang kanyang kahinaan. Sayang naman at wala tayong masyadong oras para mag-isip ng paraan." Sigaw ni Kimi. Hindi niya pwedeng iwan na lang si Terence sa karagatan habang buhay. Kung mawawalan siya ng pasensya at babalik sa Sky Class Island, mawawalan ng saysay ang lahat ng plano niya. Ms. Liger? Dr. Glasses. Maaari ba akong magsabi ng ilang salita? Itinaas ni Polong ang kanyang kamay at mahinang nagtanong. Hindi naman talaga siya mahalaga rito, at walang may pakialam sa kanya. Kahit na gusto niyang magsalita, kailangan niya munang makuha ang pahintulot ni Kimi. Sumulyap si Kimi kay Polong, at casual na ikinumpas ang kamay nito, "Sabi mo." Tuwang-tuwa si Polong habang inaayos ang kanyang kurbata. Umubo siya ng mahina. "Ganito kasi, pinsan ko si Harry, Miss Liger, kilala niyo siyang lahat. Isa siyang refiner, at parang narinig ko siyang binanggit na ang mga normal na espiritu ay takot sa apoy ng pagpipino. Dahil sinabi ng propesor na si Terence ay isang espiritu na ngayon, maaari ba tayong magsimula roon? Siguro pagkatapos ay maalis na natin ang nakakainis na si Terence." Tumango ang doktor, "Magandang ideya iyan. Ang paggamit ng refinement fire para harapin ang espiritu ang pinakaangkop, pero mukhang walang anumang refinement master sa base. Imposibleng harapin si Terence sa maikling panahon. Siguro pwede tayong gumamit ng mga artificial." Biglang nagsalita si Dustin para tumutol, "Sa tingin ko hindi ito maaasahan. Si Terence mismo ay isang alchemist, at maraming tao ang nakakaalam na madalas siyang gumamit ng refinement fire noong sinaunang martial world. Kung talagang takot siya sa refinement fire, bakit niya ito gagamitin mismo?" Sinamantala ni Brother Darwin ang pagkakataon at mabilis na inulit, Oo, isa lang ang pagkakataon natin. Hindi tayo maaaring maging pabaya. Kung ang apoy ay hindi magbabante kay Terence, mapahamak tayo rito, kaya kailangan nating mag-ingat." Tumango si Kimi, "Tama ka, pero isa itong magagawang paraan. Professor Glasses, maaaring hindi gaanong kapaki-pakinabang kay Terence ang refinement fire, pero pwede kang gumawa ng artificial na apoy batay sa mga katangian ng refinement fire. Maaaring magkaroon ito ng mahimalang epekto." Talagang matalino si Miss Liger. Pero dahil napakalakas ni Terence, sa palagay ko dahil magsasaliksik tayo tungkol sa mga apoy na gawa ng tao, mas mabuting magsaliksik na lang tayo ng super fire, kung sakaling hindi ito sapat ang lakas at makatakas si Terence. Bahagyang pinuri ni Polong si Kimi bago ibahagi ang kanyang mga saloobin. Tulad ni Harry, gusto niyang mamatay agad si Terence. Ngayong may pagkakataon na, syempre, gagawin niya ang lahat para mapatay siya. Nagpasya si Kimi, "Tama na. Salamin ng doktor, iiwan ko na ito sa iyo. Bago magising si Janfeng, kailangan mong alamin ang super flame. Nauubos na ang pasensya ni Terence." "Sige, gagawin ko na agad." Pagsangayon ng doktor at bumalik sa laboratorio nang hindi nagsasalita.
Bagamat medyo mahirap ang paggawa ng isang super flame, mas madali ito kaysa sa paggawa ng mga potion. Ang doktor na nakasalamin ay mayroon ng simpleng plano sa disenyo na nasa isip niya nang umalis siya ng bahay. Kumunat ang noo ni Dustin. Terence, Terence, hanggang dito na lang ang maitutulong ko sa iyo. Kung mamamatay ka sa kanilang mga kamay, hindi na ako pipili pa. Kung tungkol naman sa kalmadong kapatid na si Darwin, labis siyang nababalisa. Kung makukontak niya lang si Terence, gagawin niya ito kahit na ikamatay niya ito. Sa kasamaang palad, walang paraan ang kapatid na si Darwin para makontak si Terence sa base na ito. Paikot-ikot pa rin si Terence, pero hindi naman siya ganoon katanga para umupo lang doon at hayaang makipaglaro sa kanya ang nasa gitna. Pagkatapos ng 2 ikot, napagtanto ni Terence na kahit anong gawin niya, umiikot pa rin siya sa isang parisukat o bilog, hindi lumilihis sa direksyon. Ano ang intensyon ng Central sa paggawa nito? O maaari bang malapit lang talaga ang lokasyon ng gitnang base? Dahil dyan, nagpa siya si Terence na itoon ang kanyang pandama sa espiritu sa isang direksyon. Sa ganitong paraan, ang katumpakan at haba ng pagtukla sa isang tuwid na linya ay mas mahusay kaysa sa pagtukla sa lugar. Sa kasamaang palad, wala pa ring nakita si Terence kahit na maingat na naghanap sa 4 na direksyon. Maaari ba itong isang uri ng pananggalang sa espiritual na pandama? Kung ganoon nga, dapat ay mahanap mo ang blankong espasyo sa iyong espiritual na pandama, hindi ba? Bulong ni Terence sa sarili, nalilito. Bigla siyang nagkaroon ng ideya. Sa ilalim ng dagat. Masyado siyang nag-iisip noon, walang malay na naisip niya na ang himpilan ay isang liblib na isla sa gitna ng karagatan, o isang higanting barko. Hindi niya inisip na ang mundo sa ilalim ng karagatan ay hindi mas masahol pa kaysa sa mundo sa ibabaw, maaaring mas mainam pa itong maitago kasama ng tubig. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.